Ha? Oo. So ito, yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod? Ito na mga kababayan, ang kinakatakutan ni Bongo. Ha? Ang kinakatakutan ni Bongo mga kababayan, kasi nabalitaan ko po at nakarating sa akin 2 days ago. Pagkatapos daw na sabi ni Boying Rimulya, mga kababayan, wait lang po So ito po mga kababayan, wait lang po. Saan ba yung calendar dito? Calendar. 12. So ito mga kababayan. Ang sabi ni Bongo dito, ni Trillanes, nung bago nagbigkas si Boying, ay magkakaso si Trillanes patungkol kay Bongo. Ulitin ko mga kababayan. Ito po ang nasa Abante Tonight News. Ito po Ito po. Wait lang mga kababayan. Ulitin ko. Ayan. Nagsasampa si dating Senador Antonio Trillanes ng kaso. According sa Abante Tonight. Laban kay Senator Christopher Bongo kaugnay ng kontrata ng gobyerno. Sa Abante News Online to na iginawad sa mga kumpanyang pag-aari ng ama at kapatid ng mambabatas na si Bongo. Ibinunyag ito ni Trillanes sa interview ng On Point sa Billionaire News Channel. Nako po. I'll be filing next week yung mga infra scandal ni Bongo na yung 7 billion na binigay niya, inaward niya sa kanyang tatay at sa kanyang stepbrother. Ayon kay Trillanes, nauna na siyang naghain ng kaso noong 2024 sa Ombudsman. Bago pa man pumutok ang flood infrastructure project scandal, anong sunod? Naghahanap tayo ngayon, di ba? Ito yung mga contractors na sinasabi nila. Sino yung mga ponente nito? Sino yung nasa likod dito? First degree of consanguinity, yan ang maliwanag na definition ng plunder law. So, si Bongo yan. Sinabi ni Trillanes sa host na si Pinky Webb na isa ito. Anong sunod? Binasa ko lang Isa ito sa mga kasong dapat bigyang prioridad ng bagong ombudsman na si dating Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. He can hit the ground running, sabi ni Trillanes. Napo po. He's the big candidate given the situation. He's the best candidate given the situation. Inihirit din niyang dapat isama ni Rimulya ang alin? Naku po. Ang mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Naku po. Diyos mio marimar. Anong kaso ito? Na may kinalaman sa irregularidad ng paggamit ng confidential funds. Diyos ko po. Kailangan niyang i-prioritize yan kasi pinatay nila yung impeachment Doon na lang sa ombudsman. Naku po, mga kababayan. Ayun na nga. Yun ang sabi ni Trillanes. Pinatay daw kasi yung impeachment. So doon na lang sa ombudsman. Ito na mga kababayan. Trillanes nag-file ng kaso sa ombudsman laban kay Bongo. Diyos ko mga kababayan. Tandaan nyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ay ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. At dahil bilyon-bilyon ang halaga ng mga kontratang ito, ano ang krimen nilang ginawa? Plunder. Maliwanag na ginamit ni Bongo ang kanyang posisyon in connivance with and obvious consent of Duterte as mayor and later on as president. Ito, sabi ni Remy Binyan, bakit mga DDS ang target nila? Pag upo ni Rimulya si Sara Bongo agad.
Paano yung mga involved sa Ghost Project, especially Ko at Romualdez, na naliling kada hearing? Sir Remy Binyan or Ma'am Remy, simple lang yan. Kung may ebidensya laban kay Romualdez at kay Saldico, kasuhan. Ang problema kasi si Remy Binyan, nauna kasi itong pag-file ng kaso laban kay Sara na napanis na lang, hindi iniimbestigahan at kay Bongo. Biruin ninyo, 2024 pa lang, si Trillanes nag-file nito. Anong ginawa ng ombudsman? Napanis. Di ba? So, kung tanungin tayo ngayon, Sir Remy Binyan, alin ang uunahin mo? Yung matagal nang nakatenga o yung ngayon lang na issue? Malamang sa malamang, unahin mo yung nauna. Di ba? Alam nga naman, kakalimutan mo na lang yung naunang kaso na napanis na lang at hindi nila ginalaw. Di ba? Malamang unahin mo yung panis na. Ano yun? Exempted? Kapag unahin natin itong kay Romualdez at kay Saldico, so mahuhulog ngayon, exempted na si Sara. Di ba? Yun ang tanong. Di ba? Napanis na. Paano hindi mapanis? Katagal-tagal na yun. May nangyari sa ipinail na kaso? Kakasabi lang ni Amy kanina, sangkaterbang kaso. Sandamakmak na kaso yan. Pero na-archive na. Pwede naman ipagpatuloy next year. Si Remy Binyan, sorry po. Medyo hindi nagmamatch yung tanong mo sa topic ko. Yung sinabi mong archive impeachment yon. Magkaiba yung kaso niya sa ombudsman. Magkaiba yung impeachment niya sa Congress at sa Senate. Sir Remy Binyan, huwag ka na lang pong magtanong. Hindi tayo magkaintindihan pag ganyan. Iba yung tanong mo, iba yung sagot ko. Ang topic ko dito, kaso sa ombudsman. Yung i-final na sinabi ni Amy. Hindi po ang impeachment. Ang impeachment po, naka-archive yan. Kung mapatunayan lahat ng kaso niya na isinampa ni Trillanes sa ombudsman, tsaka na mabuksan yung archive na impeachment. Ganun po yun. Si Remy Binyan, kung DDS ka man o hindi, pasensya na, huwag ka na pong magtanong. Matatapos tayo dito, maabutan tayo ng siyam-siyam kung ganyan ang tanong mo. Magkaiba yung tanong mo, ang layo sa topic ko. Ang usapin dito ay yung kaso na nakatenga na panis na nasa ombudsman, na tinubuan na ng lumot, na balot na ng lumot, nagkulay berde na, putik na burak na, panis na. Yun ang bubuhayin. Diba? Yung sinabi mong naka-archive na yun, nandun na yun naka-preserve na yun. Ibig sabihin ng archive, naka-preserve. So, pag napatunayan sa ombudsman, yung naka-archive, so, ibig sabihin, diretsyo na yun. Di ba? Gining DDS agad, ganon DDS agad, di pwedeng dinggin both side. Alam mo, sa totoo lang, Remy Binyan, mag-vlog ka na lang. Di ba? Kasi alam nyo, sa totoo lang, napakadami nyo nag-comment dyan. Hindi po pwedeng isa, ikaw lang ang iintindihin ko. Kasi biruin mo, sa dami-daming nag-comment dyan, ang layo ng tanong mo. Yung tanong mo ay paanong napanis, inaka-archive. Ang usapin dito, ombudsman, hindi yung kaso niya sa impeachment. Kasi yung naka-archive, nasa Senate yun. Yung kaso niya na nakatingga na sabi ni Amy Baba, nasa ombudsman yun. Yun po yun. Magkaiba ang Senate archive at magkaiba ang sa ombudsman. Yung sa Senate archive, nakapreserve yun. Yung sa ombudsman, kakalkalin pa lang. Ganun lang yun, Sir Remy Binyan. At saka, take note, ngayon ko lang nabasa yung pangalan mo. Kaya sorry kasi sa mga ganyang tanungan kasi, alam nyo, ganito yan ang kawatan, kapatid ng magnanakaw yan. Diba? Kung hindi mo mag-gets yung isang salita, talagang mapag-isipan kang DDS ka. DDS lang naman ang hirap paintindihin Diba? DDS ang mahirap paintindihin. Tignan ninyo, si Remy Binyan, sa dami-dami nyo dyan, ikaw lang nag-iiba. Hindi ka sumasang-ayon. Lahat sila nakakaintindi, ikaw hindi. Diba? Ang layo-layo. Yung usapan natin dito, yung kaso na napanis sa ombudsman na hindi ginalaw ni Martires.
Tapos napupunta ka, paano na panis naka-archive? Putang ina. O, hindi ikaw minura ko ha. Expression ko lang to. Putang ina. Ang layo po ng archive sa Senate impeachment sa kaso sa ombudsman na nakatenga. Ganon yun. Di ba? Ganon yun. Kasi may kasabihan kasi tayo, mga kababayan. Ganito ha. Huwag kang magalit sa akin, si Remy Binian. Huwag kang ma-offend sa sasabihin ko. Ha? Ang sakit kasi ng mga DDS, ganito yan. Kapag ibang tao sangkot sa korupsyon, putang ina, dadakdakin nila yan, titirahin nila yan. Pero kapag ang tao na sangkot sa korupsyon ay kaalyado nila, putang ina, kakalimutan nila yan. Di ba? Kakalimutan nila yan. Pinaka-dangerous ang korupsyon. Kaya kapag may nakita sila na tao na hindi nila kaalyado, sangkot sa korupsyon, putang ina, dadakdakin nila yan. Titirahin nila yan araw-araw. Pero pag kaalyado nila na sangkot sa korupsyon, putang ina, wala kang maririnig dyan. Wala kang maririnig. Di ba? Kaya ngayon, kung hindi ka man DDS, kasi hindi naman kami tanga dito eh. Bakit ang sabi mo agad, Romualdez at Saldico? So sa madaling salita, DDS ka. Bakit? Romualdez at Saldico ang binigkas, DDS yan. Bakit hindi mo bigkasin dyan si Chis Escudero? Mas malaki ang kanyang insertion kaysa sa pagbintang kay Romualdez na wala pang napatunayan. Sige, si Remy Binian, tanungin kita. Do you think meron ng ebidensya na tumanggap si Romualdez ng magkano? At sino ang tao na naghatid sa kanya? May na-file na ba kay Romualdez? Tanungin ko kayo. I-comment ninyo ngayon sa aking live na merong nag-file ng kaso laban kay Romualdez. Maskin si Sarah, wala eh. Wala. Sinong tao nagbigay ng kickback kay Romualdez? Sinong nag-file ng kaso laban kay Romualdez? Wala, di ba? At bakit mo ngayon tinutumbok si Romualdez at si Saldico samantalang si Chis Escudero nakasuhan na, si Jinggoy Estrada, si Jewel Villanueva, si Nancy Binay, si Bong Revilla, bakit hindi mo tinutumbok na may mga kaso na sila na na-file na? Bakit doon ka dumiretso kay Romualdez na wala ka namang nakitang may i-file? Bakit? May nakaso na ba kay Romualdez? Ano ba ang kinaso kay Romualdez? Sino po ba ang complainant? Kala, sa totoo lang si Remy Binian, naiintindihan po kita, DDS ka. Huwag ka nang magpalusot. Ganun ba? Porkit nagtanong ako, DDS agad. DDS lang po ang utak ganyan, sir. Hindi kita minumura ha, pero nakakaputang ina, sir. Hindi po ako baguhan sa ganito. Sa araw-araw ba naman ako nag-live, hindi ko maiintindihan yung utak DDS? Ganito, speaking of DDS, ang bilis ko maka-catch up, di ba? Pakinggan mo, sir, ganito ang utak DDS, sir. Merong DDS na talino at merong DDS na bobo. Hindi ko sinabing talino, nagtatalin-talinuhan lang. Kita mo to, sir, tignan mo. Ipakita ko sa iyo ang kaibahan ng DDS na bobo at nagtatalino-talinuhan. Patungkol ito sa bigas. Kita mo ha, wait. Asan yung volume nito? Ito, bigas to, sir, bigas. Pakinggan mo, sir. Malingog to na, guys. Subukan ko sa mong barangay hall, guys. Tingnan mo utak ni DDS, sir, ganito. Nakadawat namin o tapang ikan sa nasyonal, gini. DSWD box yan, ha? Basta, sa DSWD? Ito, sir, Remy Binian. Tandaan mo, puro DDS yan. Yung isang DDS, literal na bobo, at yung isang DDS, nagtatalino-talinuhan. Pakinggan mo. So, mo na gihatag ni BBM. Aton tanawon kung sa'yo sulod, ha? Bagong Pilipinas. Family food pack. Ay, tinugod gini ilang hingon. Ang bugas ni BBM na murag halublak. Parang halublak daw yung bigas. Matigas daw. Gahit, bigas. Matigas daw yung bigas. Grabe ni bugasa. Parang halublak daw. Hindi man ni madugmok ang bugas. Paano madurog yan? Naka-vacuum yan, tanga.
Ay, grabihan yung bugas sa guys. Mura ka lublak. Pakinggan nyo. Yung isang DDS mag-react dyan. Ang tigas daw ng bigas, oh. Mura ka lublak guys. Parang halublak daw yung binigay. Ito bang nagsigig reklamo nga gahe kayo ang bugas nga gipanghatag sa DS? Gahe yung tinuod. Matigas daw ang bigas. Bato. Pero inyo lang ablihan, Bubuksan daw, bubuksan. Isiyok na. Pero tinahumuka. Malambot na. Mo lang mo ingon na son panghatag nga gahe. Nigabli niyo, hurot na kayo. Diba? Salamat kayo sa pagtanaw. Ganyan ang utak DDS. Kita ninyo? Ganyan ang utak DDS. Tumanggap ka ng bigas, naka-vacuum para may space. Sabihin, grabe ang binigay na bigas ni BBM, napakatigas, parang halublak. Sumagot naman yung DDS na nagtatalino-talinuhan. Pag binuksan mo yan, malambot na. Diba? Sinong nagsabi dyan, reklamo matigas? Malambot niya. Ngayon, bakit ko nasabing DDS din yung nag-react na kunwari matalino? Kasi bakit? Nung sinaing na, inamoy niya, nagreklamo siya. Nagbigay na nga lang kayo ng bigas, in-if pa ang baho. Diba? So, parehong silang DDS. Ganon yun. Ganon yun. Sa Sir Remy Binyan. Ganon yun. Dalawang DDS, ang isa matalino, ang isa bobo. Pero pareho silang DDS. Diba? Kita nyo yan? May mga ganyan, sir. Kaya hindi na ako baguhan sa mga ganyang tanong, sir. Kasi kung matalino ka, sir, at alam mo sa sarili mo na wala pa namang nagkaso kay Romualdez, di ba? Bakit tinutumbok mo agad si Romualdez? Kasi tatanungin kita ngayon, sir, sino po bang nag-complain kay Romualdez na sangkot siya sa korupsyon sa DPWH, sir? Sino po ba? Magkano po ang natanggap niya, sir? Di ba? Sino po, sir? Kasi si Sara, sir, sabi niya, si Romualdez at si Saldico lang daw ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Iba't hindi niya kinasuhan? Kasi pagkakaalam ko, sir, walang nag-file ng kaso laban kay Romualdez. Pero bakit si Romualdez ang tinumbok mo at si Saldico? Si Saldico, totoo, may kaso. Ba't idadamay mo si Romualdez? DDS lang. Ang galit kay Romualdez. DDS lang ang galit kay Romualdez. So ngayon, sir, ibig sabihin, DDS ka nga. Hindi mo na, ako, sir. Hindi mo na ako maano, sir. Hindi mo ako maloko sa ganyan, sir. Kaya nga sabi ko sa inyo, kita nyo, si Bongo, isa yan sa kinakatakutan ni Bongo ngayon. Yung 7 billion or almost 7 billion na inaward ni Digong sa kanya, na tinanggap ng tatay at stepbrother niya, ang Alfrego Builders, na tumanggap ng 360 or 260 million project, at yung tatay niya na CLTG Builders, na tumanggap ng almost 7 billion project sa buong Davao Region. So yun po yung ipinail ni Trillanes, no, noon pang 2024, at binuhay niya ulit ngayon nung si Boying na ang ombudsman. Kaya isa lang masasabi ko, ran sararan, ran bonggoran. Tago ba to? Tago na. Di ba? Ganun yun. Kaya sa totoo lang mga DDS, wag po kayong magtangkang sumugod sa akin. No? Kasi bakit? Kahit pa 3,000 plus kayo dyan, nakikita ko yung comment na mali. Ang dami yung comment yan, nababasa ko yan. Lahat, hindi ko manabigkas, nababasa ko yan. Bakit? Dalawa monitor ko, ayan sa screen, at nandito sa cellphone, nandito pa sa iPad. Andun pa sa TV, kalaki-laki, nakikita ko. Diba? Kaya imposibleng hindi ko mabasa lahat. Diba? Sabi pa niya, grabe makakonclude. Kaya nga nandito to her both side, anong perspective nyo? Salamat po. Alam mo si Remy, sino bang unang nag-conclude sa atin? Di ba ikaw? Di ba sabi mo kanina? Bakit unahin yung kaso ni Sara? Si Romualdez at si Saldico hindi nyo inuna? Tapos ako sabihin mo, nag-conclude? Ikaw nga yung nag-conclude Di ba? Sino bang unang
demand na unahin ang kaso ni Romualdez at ni Saldico kaysa kay Sara. Di ba ikaw? Ako nag-react lang naman ako kay Trillanes. Alam mo, sa totoo lang, sir, wag na sir, wag ka na makipaglaban, sir. Wala kang pinagkaiba sa mga vlogger ng DDS. Ganyan din mga utak ng mga vlogger ng DDS. Ganyan utak ni Marlica, sir. Oo. Kunwari ngayon, may alam, tapos pag hinanapan mo, walang may pakita kasi galing lang sa puting ahas. Putang ina, walang ganun. Sir, walang nagko-conclude, ikaw lang. Ikaw nga yung unang nagsabi, bakit hindi unahin si Romualdez at si Saldico? Kaysa, bakit unahin niya kay Sara? Nauna po kasing i-final yan kay Sara, sir. Nag-conclude ka kaagad. Wala naman ako sinabi, si Trillanes naman yung nagsabi. Kita mo yan? Naku, Diyos mio marimar. Alam nyo, sa totoo lang, mga DDS, mag-file kayo ng kaso laban kay Romualdez, mag-file kayo ng kaso laban kay Saldico. Kasi talo kayo sa huli eh. Bakit? Puro kayo sisi kay Romualdez, puro kayo sisi kay Saldico, puro kayo sisi kay PBBM. Samantalang si Sara ang may complaint. Si Trillanes. Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, matatalo kayo eh. Walang patutunguhan yung sigaw ninyong magnanakaw si Marcos, magnanakaw si Saldico, magnanakaw si Romualdez. Kasi bakit? Hindi po makukulong yung tatlo na yan kung hindi kayo mag-file ng kaso laban sa kanila. Ang problema kasi si Sara, may complainant si Trillanes. Kaya kung magtanong kayo bakit unahin si Sara, kasi may nag-complain laban sa kanya. Ngayon, kung gusto yung unahin si Romualdez at si Saldico, di mag-complain kayo. Mahirap ba intindihin yan? Ang problema kasi sa inyo, sa social media kayo nagwawala. Wala pong hustisya sa social media. Ang hustisya nasa ombudsman. Nasa korte, wala sa media. Kung meron kayong nakitang pagnanakaw ni Marcos, i-file ninyo sa ombudsman. Kung may nakita kayong pagnanakaw ni Romualdez, i-file ninyo sa ombudsman para maimbestigahan at mapakulong kung mapatunayan. Huwag kayo sa social media. Hindi po ito korte. Ito po ay media. Tapos ngayon magtataka kayo bakit si Sara pinag-initan. May complainant eh. Di mag-complain din kayo laban kay Marcos. Tapos. Problema ninyo, kaya si Sara iniimbestigahan kasi may kaso, ulitin ko. Sa mga DDS po, na nagsabi bakit si Romualdez hindi ikulong, bakit si Bongbong Marcos hindi ikulong. Paano nga ikulong kung wala namang nagkaso sa kanila? Ang mali kasi si Sara, may complainant si Trillanes, kaya nga nakulong si Digong eh. Diba? Ganun lang, napaka-simple. Kaya nakulong si Digong, kaya maimbestigahan si Sara ngayon sa ombudsman kasi may nag-file ng kaso. May nag-file ng complaint. Kaya kayo ngayon, kung gusto nyo maimbestigahan si Romualdez, mag-file kayo ng complaint. At make sure na ang i-file ninyo ay totoo. Hindi yung peking witness na naman katulad kay Gutesa, na hanggang ngayon hindi na nagpapakita. Diba? Ang hirap pa intindihin ng mga DDS. Tapos yung pinaglalaban nila, isa sa ilalabas nila sa social media. My God, wag ganun. Wag ganun. Diba? Gayahin nyo ako. Naglabas ako ng opinion, naglabas ako ng reaksyon, kumikita ako. Kayo sigaw kayo ng sigaw dyan social media, tapos yung followers mo, 2,000 lang, hindi ka kikita. Diba? Hindi ka kikita dyan. Diba? At least tayo dito, naglabas tayo ng opinion, naglabas tayo ng reaksyon, nakatulong tayo sa tao, kumikita pa tayo. Yan ang mahirap eh. Diba? Kaya mga DDS, ulitin ko. Ay, sorry. Sige na doon, Bella. Kung gusto nyo na maimbestigahan si Romualdez, si Saldico at si Marcos, ipunin nyo lahat ng pruweba, ebidensya na sangkot sila sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Pag-imbestigan yan, pag napatunayan, tapos kulong. Kasi si Sara may nakabinbin, no? Ulitin ko ha, ulitin ko. Wala pong nag-file ng kaso laban kay Romualdez at kay Marcos. Puro lang sila rally. Wala kayong mapapala dyan sa rally. Di ba? Pero ito, mga kababayan, si Bongo,
Si Sarah, may mga nagko-complain sa kanila. Ito. Para makinabang ang kanyang pamilya. Kaya naman pala sinabi ni Duterte sa isang press con na bilyonaryo si Bongo. Kasi bilyon-bilyon na pala ang ninakaw nila sa Kabanabayan. Bongo intervenes. Alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Putakin dapat, tanongin niyo kung sino yan. Bilyonaryo si Bongo, tapos taga-bitbit ng tubig, taga-punas ng pawis ni Digong. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, do you think kung bilyonaryo ka, papayag ka gawing alila? So what is the use of your billions, kung taga-punas ka lang ng pawis? My God, bilyonaryo ako, dapat meron akong 3 bodyguard, meron akong 2 katulong with nurse pa. At meron akong driver, meron akong sasakyan. So bakit mo pipiliin na magpunas ka ng pawis ni Digong at taga-bitbit ng bag? My God! Do you think maniwala kayo? Ngayon, oo, kasi may power na siya, may posisyon na siya. Liliwanagin ko lang. As always, hindi po chismis ang basihan ng mga aligasyong ito. Galing sa COA at DTI mismo ang mga dokumentong nakalap namin sa investigasyong ito. Wala silang lusot dito. Naipakita natin ang isa na namang paraan kung paano mangurakot sina Duterte at Bongo. Sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay meron pa silang iba't ibang pinagkakakitaan. Ito ang pangako ko. Basta pag nawala na sila sa pwesto, ipa-file namin ang mga kasong plunder kina Duterte at Bongo base dito sa mga government documents na ito. Diba? Ayan, si Trillanes, nag-file ng kaso. Kaya kung maimbestigahan man si Sarah ngayon, kung maimbestigahan man si Bongo ngayon, huwag na po kayo magtaka, may complainant eh. Ngayon, paano maimbestigahan si Romualdez, si Saldico, at si Marcos kung walang nagko-complain? Yun lang malaking tanong. Diba? So yun po yun. Huwag po kayo sa social media magngangak-ngak. Vlogger lang po ang gumagawa ng ganun. Diba? Kung talagang may malasakit ka sa bayan at kung sa tingin mo, nagnakaw si Romualdez, si Saldico, si Marcos, then go to court and file a case. Correct. Very correct. Hindi nyo ba naintindihan yan? Kaya nakulong si Digong kasi may kaso. Hindi yan makulong kung walang nagkaso. Kung hindi ba naman kayo bobo, literal talaga kayong bobo. Yun po yun. Ako po'y nananawagan sa mga DDS. Kung gusto nyong mapanagot si Romualdez, si Marcos, si Saldico, mag-file kayo ng kaso. Tapos ang usapan. Correct. Very correct. Diba? Mamarites Mosne. So yun lang po. Alam niyo, sa totoo lang, atonggang hilo po, sa mga DDS, itigil nyo na yan. Biruin nyo DDS ka. Pinanganak kang pangit, pinanganak kang bobo. Tapos mag-asawa ka, bobo. Tapos magkaanak ka, bobo. Mamamatay kayong lahat, bobo. Anong kinabukasan ninyo? Itigil nyo yan. Ibahin ninyo yung mindset ninyo. Kasi kayo yung, kaya nga sinasabihan kayo ng mga Chinese eh. Kaya minsan yung mga Chinese, sinabihan ng Pilipino, umaasa sa swerte. Kaya minsan, ibahin nyo yung mga mindset ninyo, mga Pilipino, kapwa ko Pilipino, utang na loob. Naaawa po ako sa inyo. Naaawa po ako sa inyo. Tigil nyo na yan, mga DDS. Alam nyo, tignan nyo mga Chinese. Halimbawa, ito, Vitamilk. Ang Chinese naniniwala yan sa swerte. Ngayon, sasabihin ko, halimbawa, si Ma'am Marites Ganutis, o Ganutise, o Mamilisa Ganutis. Mamilisa, kapag bilhin mo itong bote ng Vitamilk, mawawala ang malas mo kasi nandito ang swerte. Tapos gaganituhin ko. Gaganituhin ko. Sige, Mamilisa, bilhin mo to. Swerte to, mawawala ang malas mo.
Ay ngayon si Mami Lisa, binili niya. So ngayon, magkano yan? 100. Binili niya. Kasi hihigupin daw dito ang malas. Sinong swinerte ngayon? Ako. Binili niya ang 100. Tapos yung bote, nanghihigop ng malas. Saan kayo nakakita na bote nanghihigop ng malas? Di ba? Kaya huwag kayong maniwala sa swerte. Pag naniwala ka sa swerte, lagyan mo ng galaw. Bakit? Saan ka naniwala? Bote, nangihigop ng kamalasan, tapos binili mo pa, mas lalo kang minalas. Natanga ka nauto ka Di ba? Diyos ko. Bote? My God. Ay, Diyos ko. Pasensya na kayo mga kababayan ha. Naglo-loading na ako. Diba? So yun po yun. Wait lang nga mga kababayan, nawala po tayo. Andyan pa po ba ako mga kababayan? Nakita nyo pa ba ako? Parang nabura nawala nandyan pa pala. So yun lang, mga kababayan, yung aking live, no? Kita po tayo ulit. Mamaya. Diba? Kaya nga sasabi ko huwag kayo maniwala sa swerte. Maniwala kayo sa diskarte. Walang kwenta yung swerte, Diyos ko. Punta ka Chinatown, bintahan ka ng banga. Ting! 3.5 po yan, ma'am. Mawawala ang malas mo. Putang ina, naloko ka na sa 3.5. Yung malas mo nandun pa rin dahil lang sa banga. Maniwala kayo sa diskarte, wag sa swerte. Wala pong swerte. Kwento lang yung swerte. Diba? Kwento lang yung swerte, mga kababayan. Huwag kayong magpaniwala sa mga yan. So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat.